Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Carpio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Nang mga panahong ito, kakamatay pa lamang ng lolo ni Carpio na kilalang manunugis at albularyo sa probinsya ng Cebu. Naisipan ng pamilya na umuwi para dumalo sa lamay na matanda. Ayaw pa sana ni Nanay Nora na bumisita sa lugar. Ngunit naging mapilit ang asawa. Napakadelikado sa lugar na mga panahong yun dahil sa pagsakop ng aswang. Hindi ito naging hadlang sa pasya ni Tatay Gusting. Pinagdiinan na kailangan niyang umuwi sa lugar ng ama. Kung maaari sana mahal, pagbigyan natin yung kahilingan ng matanda. Hindi naman tayo magtatagal sa lugar, Nore. Kailangan lang nating maayos ang mga naiwan ni tatay. Hayaan mo, babalik din tayo kaagad. Carpio, magdala ka ng mga ilang gamit ha. Saka alalayan mo na din tong nanay mo. Maghahanda lang ako ng mga pwede nating madala pa uwi doon. Tay, kahit ako po, kung pwede po sana wag na lang tayong tumuloy. Alam niyo naman tay kung anong naghahantay sa atin doon eh. Oo, alam ko. Naiintindihan kita. Pero sana isipin niyo din na tatay ko yung uuwian natin. Ang lolo mo, Carpio. Hindi ko kayo mapipilit kung gusto niyong sumama. Pero kailangan kong puntahan si tatay sa huling pagkakataon. Napabuntong hininga na lamang ang asawa. Alam niyang hindi ito magpapapigil. Wala nang nagawa ang mag-ina, kundi ang sumang-ayon sa kagustuhan ng ama. Hindi na naghintay pa ng araw. Kinabukasan, kagad nang bumiyahe ang pamilya. Baon ang panalangin na anuman ang naghihintay sa lugar, maayos silang makakabalik. Hapon nang marating nila ang lugar, naabutan ang mga nag-uumpukang tao sa harapan ng tahanan ng lolo. Hindi nila kilala ang mga naroon, ngunit binati pa rin ito ni Tatay Gusting. Masama ang titig na mga yun sa kanila. Ramdam sa buong lugar ang hindi magandang presensya. Ayon naman kay Mang Gusting, alam niya na merong kakaiba. Maging ang hangin na mga sandaling yun, napaka-alinsangan at masangsang ang amoy. Ganun pa man, binaliwala na lamang ito. Samantala, tinuon na lamang ng ama ang atensyon sa kapatid na nooy nasa tapat ng kabaong. Nasa loob ng bahay at umiiyak. Bukas ang pinto at makikita ito mula sa labas. Grabe naman sa labas tay. Napakabaho. Saka parang kakaiba yung mga tao. Sobrang pula ng mga mata. Kung makatitig pa akala mo kakainin tayo ng buhay. Nilo, nandito na kami. Hindi ka naimik dyan. Ikaw lang ba ang tao rito? Wala man lang bang kahit isa sa mga kapatid ni tatay na dumating? Nasaan si Tio Henaro? Sana hindi na kayo pumunta dito. Delikado. Saka sinama mo pa talaga yung pamilya mo sa kapahamakan. Maya-maya lang, nandito na si Tio Henaro. Nauna lang kayo. Diyos ko, nasa labas sila. Tumayo ito at kinandado ang tahanan. Nanginginig sa takot habang nagkikwento. Ayon kay Tio Nilo, ang mga tao sa labas, mga tauhan ng aswang na pumatay sa ama. Dagdag pa nito, nagulat siya sa pagdating ng mga yun sa labas ng tahanan. Alam ni Tio Nilo na anumang oras, sasalakay na sila.
Kaya nagmadali na itong naghanda ng mga kagamitan. Kung sakaling may mangyari, meron silang panlaban. Ngunit natatakot ito para sa pamilya ni Tatay Gusting. Nilabas ng tiyuhin ang mga gamit ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Gusting nang makita ang medalyon na ginagamit ng ama sa tuwing nakikipaglaban sa mga tulisang aswang sa lugar. Hinawakan ito ni Tio Nilo. Bago pinasuot kay Carpio ay hinipan muna ng dasal pang proteksyon. Sinamahan din yun ng tiyuhin ng mga dasal para mapagana ang gamit. Nang matapos ang pag-uusal, pinalapit ang binata at habang isinusuot ang kwintas, may mga binitawang kataga na hindi naman naintindihan ni Carpio. Ramdam ng binata ang kakaibang puwersa na nagmumula sa medalyon. Tila may kakaibang lakas na umiikot sa buong katawan. Binigay din ng tiyuhin ang mga libretang naglalaman na mga kataga na kailangang matutunan para mapagana ni Carpio ang tangan. Hindi naman lumaki ang binata sa kakaibang mundo. Bagaman buong buhay ay palaging nagkukwento si Tatay Gusting tungkol sa kababalaghan at mga misteryo, hindi niya inaasahan na mangyayari din ito sa kanya. Anak, kahit anong mangyari, wag mong tatanggalin ang tanga na yan sa katawan mo. Ano man ang mangyari ngayong gabi, isipin mong pinalaki ka namin ng tama ng nanay mo. Tandaan mo yan. Naku naman si tatay masyadong madrama. Di ba ang sabi niyo po uuwi tayo? Kaya wag na po kayo mag-alala. Makakauwi po tayo ng ligtas. Hanggang sa napatingin ang lahat ng may kumalabog sa pinto. Napasigaw pa ang ina nang bigla na lamang may lumusot na kamay. At dahil gawa lamang sa tagpi-tagping kawayan ang tahanan, walang hirap itong binaklas ng aswang. Hindi po ba sapat na kabayaran ang buhay ng tatay ko? Pati kami gagambalain niyo pa? Pakiusap naman Maawa kayo sa amin. Dumagundong sa lugar ang boses ng mga nilalang. Nagalit sa lolo. Ayon dito, maraming ginawang hindi maganda ang albularyo. Hindi lamang sa kanya, nadamay din maging ang pamilya at ang kanito. Kaya wala itong ititira sa lahi nila at uubusin lahat ng mga taong konektado sa matandang albularyo. Buhay ang kinuha. Buhay din ang kabayaran. Ano, Lucas? Bumangon ka dyan. Ngayon ka kailangan ng pamilya mo. Uubusin ko ang buong angkan at lahi mo. Matandang walang silbi. Wika ni Danus, ang hari ng nananakop na aswang sa lugar. Matapos magsalita, dinampot ng nilalang ang lahat ng pangontra sa labas na tila wala lamang yun sa kanya. Napilitan ng lumaban ang magkapatid. Habang si Carpio at ang nanay nito, pinatakbo na ng dalawa palayo sa lugar. Hinarap ng magkapatid ang nilalang ng buong tapang. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Masyadong malakas ang aswang kumpara sa kanila, na walang kaalaman sa kumbate espiritual. Habang tumatakbo, nilingon pa ng binata ang ama at tiyuhin, na nooy unti-unting ibinibitin ng nilalang. Napasigaw naman ang mag-ina nang masaksihan mismo ang pagpugot sa ulo ni Tatay Gusting at Tio Nilo. Halos mabaliw si Nanay Cora sa kakasigaw dahil sa mga nakita. Samantalang si Carpio naman halos himatayin sa mga pangyayari. Anak,
Tumakbo ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Sige na. Sige na. Iwan mo na ako. Tumakbo ka na. Nay, hindi. Diyos ko, maawa ho kayo sa amin. Tulungan niyo kami. Isang malakas na putok ang huling nadinig ng binata bago tuluyang nawala ng malay. Ang huling naaalala, may bumuhat sa kanya na makisig na matanda. Sumisigaw pa ito para gisingin ang diwa, ngunit masyadong malakas ang pagkatama sa ulo, kaya hindi maigalaw ang katawan. Makalipas ang 10 taon, tagaktak ang pawis ni Carpio habang bumabangon sa higaan. Hanggang sa mga panahong yon, paulit-ulit pa rin niyang napapaniginipan ang nangyari. Mula nang makaligtas sa kamay ng mga aswang, wala na itong bukang bibig, kundi ang makapaghigante. Ngunit ayon sa nagligtas sa kanya, hilaw pa ang kakayahan ng binata sa labanan. Dagdag pa ni Lolo Genaro, kinakailangan niya pa ng mas matagal na pagsasanay para magawa ang nais. Basta't ang sabi ng matanda, hawakan lamang ang nararamdaman ng sa gayon, may nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Batid kong hanggang ngayon, dinadalaw ka pa din ng mga bangungot mo. Alam kong mahirap para sa iyo nakalimutan ng lahat ng yon. Pero ang may papayo ko lamang sa iyo, naway mahanap mo ang katahimikang ninanais mo. Nasa edad ka na, kailangan mo nang magkaroon ng pamilya. Matanda na ako, apo. Paano na kung mawala ako? Paano ka na? Hanggang ngayon, Lolo, hindi pa rin nabubura ang sakit sa loob ko. Tandang-tanda ko pa yung pagbumuka ng aswang na yun. Itatak niyo sa batolo. Darating ang araw na mapapatay ko siya. Nagpapasalamat po ko ng marami sa inyo. Iniisip ko din, paano na lang kung hindi kayo dumating ng gabing yun? Saka Lolo, ngayon wala pa sa isip ko na mag-asawa. Hindi pa ako handa sa mga bagay na yan. Napailing na lang ang matanda. Niyaya ang apo na kumain. Maaga silang nag-aalmusal at maglilinis pa ng palayan. Ayon sa matanda, malapit na muli ang tag-ulan. Kailangan na nilang maihanda ang pagtataniman ng mga palay. Sa loob ng ilang taon, naging katuwang ni Lolo Genaro si Carpio sa pagpapalago ng taniman. Si Lolo Genaro, kapatid ng lolo, isa din itong manggagamot ngunit magkaiba ang linya sa kapatid. Hindi basta nadadala ang matanda sa lukso ng damdamin. Bagkus, mahinahong nilulutas ang kada pasyenteng nagpapagamot sa kanya. Iba din ang disiplinang taglay ni Lolo Genaro kumpara sa lolo. Magtatanghali ng araw na yon, habang nasa palayan ng dalawa, may lumapit na isa sa mga kababaryo. Nagmamakaawa ito sa matanda na kung po pwedeng mapuntahan muna ang anak na may malubhang karamdaman. Ayon sa lalaking nagpakilala sa pangalang Jose, kagagaling lamang nila sa pagamutan. Halos mag-iisang buwan na silang palipat-lipat ng doktor. Ngunit ni isa sa mga napuntahan, hindi pa rin matukoy ang sakit ng anak. Dagdag pa ni Jose, may nakapagsabing kinulam ang anak kaya tinuro sa kanya si Lolo Genaro. Nagkatinginan ang maglolo at nagpa siyang tulungan ang lalaki. O sige, hayaan mo muna kaming makapagligpit. Maya-maya lang pupuntahan ka namin. Carpio, sige na po. Bukas na natin ito tatapusin. Di ko na talaga alam ang gagawin ko. Halos maubos na yung naitabi kong pera, matukol na yung sakit ng anak ko.
Tsaka yung hindi ko maintindihan, hindi talaga siya gumagaling. Wala naman ako maisip na nagawa namin ng masama eh. Maliban sa taong matagal na kaming gustong palayasin sa sarili namin lupa. Tsaka anong presensya mga Henaro? Pasensya na ho ha. Galing din po kasi sa... Huwag na po kayo mag-alala. Madali lang yan kay Lolo. Saka mangkukulang baka mo. Kung sino man, magtago na siya at matatapos na yung maliligayang araw niya. Ano lo? Tara na. Mamaya gabi na naman eh. Mahihirapan ka nang makakita sa dilim. Tsaka, siguro Lolo pagod lang yan. O kaya galing sa pagamutan kaya masama ang presensya. Nang mga panahong to, si Lolo Henaro na ang pinakamagaling na manggagamot sa lugar. Madami na itong nagamot hindi lamang sa baryo, kundi naging matunog din ang pangalan sa mga karatig sityo. Kahit hindi naiintindihan ang maglolo, minabuti na lamang muna ni Jose na umuwi at abisuhan ang pamilya. Samantala ang maglolo naman, matapos magligpit ay dumiretso na pauwi. Bago ang lahat, pareho muna silang nag-alay ng dasal at humingi ng proteksyon sa pinaniniwalaang Diyos. Nagsukbit ng sariling gamit na pangdepensa kung sakali mang may magtangkas sa kanilang buhay. Nagtali na din si Lolo Henaro ng pulang tela na may burdang mga kataga na nagmula pa sa angka ng mga babaylan. Sinuot na din ni Carpio ang medalyon na bigay ng tiyuhin. Napapagana na ng binata ang tangan sa tamang pamamaraan sa tulong ni Lolo Henaro. Nagagamit niya ito bilang pangdepensa laban sa mga nilalang o elemento. Lo, di ba tayo magdadala ng pang-ilaw? Madilim po. Hindi pa naman kita kayang buhatin, lalo pat mabigat na po kayo. Ay, ang sabi ko naman po sa inyo, magpasalamin ka na. Tumatanda na po kayo eh. O siya, dadalhin ko na lang po yung baston ninyo. Abay grabe ka na ba? Nakikita ko pa ang daanan ha. Saka hindi ko kailangan ng salamin apo. Alam mo naman kung gaano katekas ang lolo mo. Bakit mo bubuhatin? Kailan ako nagpabuhat sa'yo? Sa kakala mo sa'kin, bata? O sige na, mas gagabihin lang tayo sa pinagsasasabi mo. Siya nga pala, alam mo ba yung bahay ng Jose na yon? Abay hindi ko matandaan ang daan papunta sa kanila. Saka alam mo na, hindi naman tayo palaging lumalabas. Nakulo, hindi ko din alam eh. Magtanong na lang tayo. Sigurado naman po ako na may nakakakilala sa kanya sa sityo natin. Nagsimula ng maglakad ang dalawa. Bit-bit ang gamit sa panggagamot. Tinahak ng maglolo ang daan papunta sa kabilang ibayo. Medyo nahirapan pa silang maghanap. Hindi nila malaman ang eksaktong lokasyon ng tahanan. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng apo na mag-alala sa lolo. Bagaman sanay ito sa trabahong bukid, ngunit sa haba ng nilakad, alam niyang hindi yon madali para sa matanda. Lalo pat mula umaga, hindi man lamang ito nakapagpahinga bago puntahan ang gagamutin. Gayunpaman, isa sa kinabibiliban ng binata sa lolo, hindi ito mareklamo kahit mababakas na sa muka ang pagod. Napangiti na lamang si Carpio habang nagpapasalamat na may lolo siyang kagaya nito. Ilang sandali pa ang lumipas nang marating ang bakuran ni Jose. Nakangiti din itong nag-aabang sa kanilang pagdating. Papasok na sana ang maglolo, ngunit biglang napahinto si Lolo Henaro. Ayon sa kanya, malakas ang negatibong enerhiyang bumabalot sa buong lugar. May kakaiba itong pakiramdam sa matanda. Kaya bago ang lahat, pinaghanda niya ng malakas na usal pang proteksyon ng apo.
Dagdag pa ng matanda, hindi gawa ng karaniwang mangkukulam ang bumabalot sa buong lugar. Bagkus, isang bihasa na may mataas na antas ng kaalaman pagdating sa pangkukulam. Bagamat delikado, inabisuhan niya ang apo na maging alerto. Lalo pat ramdam din ng matanda ang presensya ng nilalang na malapit lamang sa lugar. Akalain mo nga naman, kapitbahay niyo lang yung may gawa ng sumpa sa anak mo. Talaga namang matapang ah. Sige nga, tignan natin kung hanggang saan ang hangganan ng yabang nito. Carpio, simulan mo nang magpausok. Lagyan mo ng kamangyan at iilang peraso ng dahon ng suha. Mainam yon pang taboy ng masamang oras sa paligid. At Jose, alalayan mo muna ang apo ko. Kung maaari, paligiran nyo na ang buong bahay. Maaari niyo na po bang matukoy kung sino may gawa niyan sa anak ko? Hindi na sila naawa. Grabe na yung paghihirap ni Nene. Makikita mo naman sa itsura ng anak ko na sobra na yung iniinda niya karamdaman. Kung maaari sana, ibalik mo din sa kanya ang ginawa niya sa anak ko. Oo nga, Lolo Inaro. Wala naman kaming ginagawang masama eh. Bakit ang anak ko pa? Abay kung sino man siya, sana pagdusahan niya yung nangyari sa anak ko. Hindi naman nangako ang matanda. Bagkus, inayos na ang bata sa pagkakahiga. Lumaki ang tiyan nito na tila buntis. Dagdag pa ni Lolo Henaro, hindi madaling gamutan ang gagawin. Kailangan niya ng ilang araw, lalo pat malala na ang pinsala ng sumpa sa katawan ng bata. Nahabag naman ng matanda nang makitang dumadaing ito habang hawak ang tiyan niya. Ilang sandali pa, matapos masuri ang lagay ni Nene, pinalabas na muna na matanda ang mga magulang. Ayon sa kanya, may mga gagawin itong hindi maganda kung may mga nakamasid. Maliban sa alalay na si Carpio, nakasalukuyang tinatapos ang pagpapausok. Pinahanda na niya sa apo ang mga gagamitin. Nilagyan ng lana ang mga palad. Nag-usala habang minamarkahan ng maliit na krus ang pulso, maging ang noo ng bata. Kasabay nito ang pagsambit na matanda na mga kataga na pangkalas sa sumpang kumakapit sa katawan ng bata. Mabibigat ang mga katagang binibitawan ng matanda, kaya patuloy sa pagdaing ang biktima. Samantalang si Carpio naman, nakamasid lamang sa matanda, habang yung isang kamay naman ay nakahawak sa medalyon. May mga ibinubulong din itong kataga na pang-alalay sa ginagawa ng lolo. Kakaiba ito, apo. Sumpa na gamit ay tubig. Kailangan muna nating matukoy ang kumakalaban sa atin. Kunan mo ako ng 3 piraso ng palito. Susubukan natin kung hanggang saan ang lakas nito. Matigas. Ramdam kong hindi lang to basta mangkukulam. Aswang din ito, apo. Lolo, sisindihan ko ho ba? Palito? Aanhin niyo naman po yun. Ilang taon mo na akong kasama, ngayon ko lang po nadinig sa'yo yan. Huwag ka nang masyadong madaldal dyan, Carpio. Kunan mo na ako, magmadali ka. Wala na tayong oras. Nagtataka man sa hinihingi ng lolo. Sumunod na lamang ang binata. Naiisip na higit kanino man, ang matanda pa rin ang mas nakakaalam sa mga gagawin. Ayon dito, hindi lahat ng pamamaraan ng panggagamot iisa. Nakadepende ito sa uri ng kalaban o sumpang dumapo sa tao. Nagkataong kailangan munang matukoy na matanda kung saan at sino ang gumawa ng ganong sakit sa bata. Ilang sandali pa, bumalik si Carpio bitbit ang kaha ng posporo. Kung ako sa'yo, Lolo, papatayin ko na yung mga perwisyong yan.
Saka wag mo na pong patagalin. Kawawa naman po yung bata. Dadating tayo dyan, Apo. Pero sa ngayon, eto muna. Susubukan natin kung hanggang saan ang kakayahan ng nilalang na ito. Kinuha nito ang posporong inabot ng apo. Nilagay sa bawat pagitan ng daliri sa paa ng pasyente. Nag-usal ng dasal pangkulong sa sino man ang kumukontra sa ginagawa niya. Inutusan ang batang magsalita. Ilang saglit pa, bigla na lang tumirik ang mga mata ng bata. Nawala ang mga itim sa mata at nagmistulang puti ang lahat. Nagsisigaw ito ngunit sa kakaibang boses. Sa paglalarawan ni Carpio, tila merong ibang katauhang sumanib sa katawan ng bata. Dagdag pa nito, nagmamatigas pa at ayaw magsalita nung una. Ngunit alam niyang hindi yon uubra kay Lolo Genaro, kaya nagpatuloy lang siya sa pag-aalay. Maya-maya pa, bigla itong sumigaw sa lalaking boses. Hayop kang matanda ka. Pakilamero. Umanda ka kapag nakalabas ako rito. Pupulbusing kita kagaya ng kapatid mong walang silbi. Akalain mo nga naman, nag-cross muli ang landas natin. Matagal kitang hinanap, nandito ka lang pala. Aba, kilala mo pala ako. O sige, magsalita ka lang dyan. Taga saan ka? Bakit kinukulam mo ang batang ito? Walang kamuwang-muwang ang dinadamay mo sa gulo. Tarantado kang halimaw ka. Tumawa lamang ito ng malakas habang nakaharap sa manggagamot. Ilang sandali pa, biglang naglabasan ang itim na likido sa bunganga ng bata. Mabaho at masangsang ang amoy. Sinabihan naman ng matanda na mag-usal ng pangproteksyon si Carpio. Ramdam na matanda na magkakalat ito ng sumpa, kaya pinaghanda niya ang apo sa mga posibleng mangyari. Sa kabilang banda, hindi naman mapigilang magtaka ni Carpio sa pananalita ng nakasanib sa bata. Tila labis na kilala siya ng nilalang. Gayunpaman, hinintay na muna ng binatang maisagawa ng lubos na matanda ang mga kailangan. Pinagmumura ng bata ang manggagamot. Sa kada diin ng paghawak sa paang nilagyan ng mga palito, dumadaing ang mangkukulam. Maya-maya pa, nanghina na si Nene na tila bumalik sa ulirat. Maayos na po ako. Pakiusap. Bitawan niyo na po ako. Wala na po. Wala na siya. Aba, ano akala mo sa akin? Mahina ang utak. Apo, humanda ka. Hindi ako malilinlang nito. Kasabay ng pagwika na matanda na mga katagang panggapos sa nilalang, ay siya ring paglabas ng mga insekto mula sa bibig ng bata. Halos mapuno ang buong silid ng mga nagliliparang insekto. Napapasigaw sa takot si Carpio. Hindi niya inaasahan ang mangyayari. Ganun pa man, nanatiling matatag ang matanda. Hindi nagpatinag ang manggagamot at si Carpio kahit sinubukan pa silang takutin sa pagpapalabas ng mga alaga. Tibayan mo lang ang pananalig mo, Apo. Higit kailanman, hindi mananaig ang kapangyarihan ng kaliwa sa kanan. Isigaw mo ang panalangin, diinan mo ang pagbigkas, at wag na wag kang hihinto. Naiyak na lamang si Carpio. Pinikit ang mga mata habang nananalangin. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, biglang humupa ang tensyon. Tila walang nangyari. Ramdam na matanda na malaki ang epekto nito sa kalaban. Ngunit alam niyang babalik ito
at hindi basta isusuko ang biktima. Dahil sa nangyari, nakakasigurado si Lolo Genaro na totoo ang hinala niya sa aswang na mangkukulam ang kalaban. Hinayaan na muna nila ang batang makapagpahinga. Ayon sa matanda, hindi muna sila uuwi sa tahanan. Ramdam ni Lolo Genaro na kung hindi man niya makuha sa pamamagitan ng pagkulam ang bata, nakakasigurado itong lulusob yun sa lugar at sapilitang kukunin ang katawan ng biktima. Inalala din ng matanda ang mag-asawa. Madadamay ang mga ito kung sakali mang mangyari ang naiisip niya. Apo, ito na ang pinakahihintay nating sandali. Ilang taon natin itong pinaghandaan. Abisuhan mo ang mag-asawa. Hindi tayo matutulog ngayong gabi. Kailangan nating magbantay. Lolo, ano po bang ibig niyong sabihin? Ang dyablo bang yan ay yung... Napahinto sa pagsasalita ang binata. Biglang pumasok ang mag-asawa. Umiiyak si Nanay Milagros dahil akala niya pinahihirapan ang anak. Nadidinig nila mula sa labas ang mga pagsigaw ng anak. Pinakalma naman ito ng asawa at ayon dito, kailangan nilang manalig at maniwala na magiging maayos ang lagay ng bata. Dagdag pa ni Jose, ginagawa lahat ni Mang Genaro gumaling lamang ang anak. Nag-iisang anak lamang ito ng mag-asawa, kaya gano'n na lamang ang sakit na nararamdaman niya sa paghihirap nito. Mang Jose, kung mamarapatin niyo po, dito na muna kami ni Lolo. Kinakailangan niyo po ng bantay at makakasama. Malakas ang puwersa ng mangkukulam na yon. Ano man yung dahilan niya, hindi pa natin masasabi sa ngayon. Aswang na mangkukulam ang gumawa nito sa anak niyo. Yun ang sabi ni Lolo Genaro. Ano? Aswang? Mga hayop na yan. Ngayon pa lang, alam ko na kung bakit. Wala silang isang salita. Sinalaysay nito ang mga nangyari. Ayon kay Jose, ang lupang kinatitirikan ng bahay, pagmamay-ari ng kakilalang si Dado. Napatay ito ng albularyong nagngangalang Lucas. Hindi alam ni Jose na ang sinasabi niyang albularyo ay kapatid ng kaharap at lolo ni Carpio. Dagdag pa ni Jose, ipinagbili sa kanila ang lupang yun sa murang halaga, kaya hindi na sila nagdalawang isip na bilhin. Lalo pat ang pagkakaalam nila, lumipat na ng lugar ang angka ni Dado. Hindi na rin inintindi na dadating sa punto na manggagambala pa sa kanila ang mga nilalang. Maliit lang talaga ang mundo. Napatay ng kapatid ko si Dado dahil din sa pangkukulam sa isang babae. Oo, Jose. Kapatid ko ang tinutukoy mong pumatay sa sinasabi mong Dado. Pero sa kasamaang palad, binalikan ng angkan niya ang kapatid ko at dinamay pati ang pamilya nitong si Carpio. Ang kapatid ni Dado, siya ang hari mismo ng aswang. Kaya malakas ang loob ng damuhong yon na maghasik ng kasamaan. Bueno, nandito na lamang rin tayo. Kung kinakailangan nating makidigma, gagawin natin. Mas lalong naiyak si Nanay Milagros sa mga nalaman. Habang si Carpio naman, natulala at nanahimik. Nanumbalik sa alaala ang lahat ng karanasan. Halos isang dekada na niya itong dinala sa kalooban. Hindi ito tumigil sa pag-asam na makaganti sa mga nilalang na pumatay sa mga magulang. At kung noon ay hindi niya nagawang lumaban, ngunit ngayon, handa na ang binata. Bago maghating gabi, naglagay sila ng pangontra sa palibot ng bahay. Alam nilang susugod ang mga aswang.
Dagdag pa ng matanda, gagawin niya ang lahat para hindi magtagumpay ang mga nilalang. Inihanda nila ang mga itak. Maging ang mga pangontrang meron sa tahanan ay nilatag na nila. Hindi kalakihan ang bahay. Ngunit ayon sa matanda, para hindi sila madaling masupil, kailangan lamang nilang manatili sa iisang lugar. Iginapos naman nila ang bata na nooy mahimbing na natutulog. Kailangan itong itali para hindi magamit ng mangkukulam laban sa kanila. Lolo, sigurado ako malakas yung nilalang na yun. Diyos ko, natatakot ako sa posibleng mangyari sa atin ngayong gabi. Tumahimik ka nga, Jose. Hindi nga natatakot si Carpio eh. Mas malaki at may edad ka kaysa sa kanya. Tignan mo, napakakalmado lang nung bata. Tapos ikaw nababahag yung buntot. Hindi na nagsalita si Jose. At nang masiguradong nailatag na ang lahat ng pangontra, nag-usala matanda ng mga dasal na pananggalang sa mga nilalang. Batid niya na hindi sapat ang sandata lamang. Bagkus, kailangan pang magtanim ng mga sumpang pangtapos sa mga nilalang. Sa lawak ng kaalaman ni Lolo Genaro, alam nito kung paano lumaban gamit lamang ang usal. Pumwesto ang maglolo sa tapat ng kinahihigaan ng bata. Naghanda naman ang mag-asawa ng kape ng sa gayon. Hindi sila antukin habang nakikiramdam sa paligid. Batid din ng matanda na hindi alintana ng mga aswang ang tahanang nakapaligid. Ayon sa matanda, meron silang pamamaraan. Nag-iihip ang mga ito ng sumpa sa hangin. Nagdudulot sa biktima ng pagkaparalisa o kaya naman lahat ng masabuyan nawawala sa ulirat. Ilang saglit pa, nadilig na nila ang kahulan ng aso. Kasunod ang sunod-sunod na kakaibang tunog sa paligid. Sumenyas ang matanda na manahimik lamang ang mga kasama. Maya-maya pa, may bumundol ng napakalakas sa mismong pinto ng tahanan. Nagkatinginan naman ang lahat at bigla nilang nadinig ang pag-angil na tila nasasaktan. Alam ni Lolo Genaro na hindi na magtatagal ang buhay ng bumundol. Bagkus, nagbilang ito ng ilang segundo. Ngumiti ito at biglang lumiwanag sa labas. May lumiyab sa mismong labas ng tahanan. Indikasyon na gumana ang patibong ni Lolo Genaro. Sige, ganyan nga. Sumugod kayo pa isa-isa. Kayo mismo ang papatay sa inyong sarili. Mga hayop kayo! May araw ka ding matanda ka. Markahan mo ang gabing ito. Magsaya ka hanggat gusto mo. Pero sa oras na makakuha ako ng tiyempo, pipira-pirasuhin ko yung katawan mo. Sige lang, magdiwang kayo ngayong gabi. Pero nakakasigurado ko, hindi mo na mailailigtas pa ang batang yan. Tandaan mo, mamamatay din kayong lahat. Hindi na nagsalita pa si Lolo Genaro. Hinayaan lamang ito na magwala sa labas. Alam na matanda na dahil sa nangyari, nagbukas ito ng panibagong yugto sa pagitan niya at sa kinikilalang hari ng mga aswang. Naiisip niya na gagawa ito ng paraan, makaganti lamang sa kanya. Matapos ang tagpong yun, nahinto na ang ingay sa labas. Batid nilang kumalma na ang paligid. Nawala. Lolo Genaro, ano pong nangyari? Kumalma na. Kahit yung anak ko, hindi na dumadaing. Tapos na po ba? Wala pang natatapos, Jose. Nag-uumpisa pa lamang tayo. Kaya bukas, magsasagawa tayo ng pag-aalay na kung tawagin ay toos.
kailangan nating batakin ang dunga ni Nene. Nang sa gayon, hindi bastang magagapos ng nilalang. Maghanda ka ng 7 pula at itim na manok, kabilugan ng buwan bukas. Nakakasigurado kong mas agresibo ang mga nilalang, lalo pat nabigo sila sa unang hakbang nila. Napatango na lamang si Jose. Malaki ang pasasalamat ni Milagros. Nakitaan niya na magandang resulta ang mga ginagawa ng matanda. Hindi pa man tuluyang gumagaling si Nene. Batid nitong naibsan na ang karamdaman ng bata. Maging ang tiyan ay umimpis na ng bahagya. Kinaumagahan, pagkalabas ng bahay kagad bumungad sa kanila ang tumpok ng abo. Nagtataka ang asawa kung saan galing ang mga yon. Sa kabilang banda, hindi naman nagsalita pa si Lolo Genaro. Bagkus, sinabihan na lamang ang mag-asawa. Nailibing sa hukay ang mga abo. Nang sa gayon, hindi na kumalat pa sa lugar. Nagpaalam din muna ang maglolo dahil ayon sa dalawa, meron pa silang kailangang tapusin sa bukid. Babalik na lamang mamayang hapon. Bago umalis ay nagbilin na mga gagawin si Lolo Genaro. Ayon sa matanda, huwag munang tanggalin ang mga tali ni Nene at hayaan na munang matapos ang gamutan bago kalagan. Pinakuha niya din ng mga dahon ng nyog at saging si Jose. Maliban sa mga manok na kakatayin, kailangan din ng kakanin. Pinahanda niya na din kay Nanay Milagros ang mga sangkap sa pagluluto. Nang sa gayon, sa oras na makabalik sila, hindi na mahihirapan pa. Nakasalalay sa inyo ang tuluyang pagaling ng bata. Sa pakiusap ko lang, wag na wag niyong tatanggalin ang pagkakatali. Hindi rin siya pwedeng makalabas ng bahay. Mainit ang mata ng mga aswang dahil sa mga nangyayari. Kaya hiling ko lamang sa inyo, sumunod na muna kayo. Mapapasan ba't matatapos din ito? Siya nga pala, Milagros, marunong ka bang magbalot ng mga ibos para sa toos? Lolo, pasensya na po kayo. Pwede po bang magpaturo muna sa kaibigan ko? Saka masyadong marami yung gagayatin. Baka hindi namin kayanin ni Jose. Kung maaari po sana, magtatawag kami ng mga kakilala na pwedeng tumulong sa amin. Ngunit hindi pumayag ang matanda. Ayon dito, hanggat maaari wala na munang ibang taong tatapak sa tahanan, maging sa bakuran. Hindi ligtas sa ibang tao ang bahay, lalo pat binalutan niya ito ng proteksyon. Napakunot naman ang noo ni Milagros. Buong buhay niya, doon lamang naranasan ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng normal na tao. Ganun pa man, naiintindihan nila kung para saan ang lahat. Ilang sandali pa nagpaalam na ang dalawa. Habang naglalakad, hindi maiwasang mag-isip ni Carpio sa umpok ng mga abo. Hindi naman ito naipaliwanag ng husto ni Lolo. Kaya't kahit alam niyang hindi sasagot ng diretso ang matanda, kinulit niya ito hanggang sa magsalita. Ang mga nakita kanina, abo ng mga aswang na lumusob sa kanila. Alam niyang maguguluhan ng apo kaya pinili nitong ipaliwanag ng maayos ang lahat. Ayon sa matanda, may katuruan sa angka ng mga babaylan kung saan nakakagawa ito ng sumpang pagtupok sa mga nilalang. Dagdag pa nito, nagagawa lamang yun ng mga albularyong may mataas na karunungan. Lolo, kung may ganyan po kayo, si Lolo Lucas bakit wala? Di ba pareho naman po kayo ng kakayahan? Tsaka pwede mo po bang ituro sa akin yan? Malaki ang pagkakaiba namin ni Lucas. Alam mo, Apo, hindi naman mahirap ang gampanin nating makatulong.
Pero gaano mang kataas ang antas ng karunungan natin, kung hindi nagagamit sa tama, baliwala lamang ang lahat ng yon. Ang gampanin natin ay hindi lang basta karunungang napapamana o naituturo, bagkus ito'y nagmumula sa puso ng nagdadala. Tandaan mo, Apo, nasa tao ang lahat ng kapangyarihan, basta't samahan mo ng puso at matibay na paniniwala sa Ama. Ramdam niya kung ano ang nais ipahiwatig ng lolo. Kaya malaki ang pasasalamat ni Carpio na kahit nawala ng magulang, may pumalit namang tao na nagmulat sa kanya sa mga bagay sa mundo. Matalinhaga man para sa iba, ngunit normal lamang sa kanya ang lahat ng yun. Mahaba ang naging pag-uusap nila bago pa man marating ang tahanan. Nagulantang ang dalawa nang maabutang natupok na ito ng apoy. Ni wala man lang silang naisalbang gamit. Kung ano man ang nangyari, nakakasigurado ang matanda na gawa ito ng mga nilalang na sobra ang galit sa kanila. Naupo naman sa gilid si Carpio, habang si Lolo Genaro naman nagalugad kung may natira pa na pwedeng maisalpa. Habang nag-iikot sa lugar, napansin ni Lolo Genaro ang mga bakas na nagpapatibay sa hinala. May iilan namang kabaryo na naglalapitan at nakikiusyoso kung ano ang nangyari. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakapagsabi kung ano ang dahilan ng sunog. Ayon pa sa isang saksi, wala naman itong nakitang tao doon, maliban na lamang sa lumiyab ang buong bahay. Dagdag pa nito, sa bilis at lakas ng apoy, wala na itong lakas ng loob na isalba ang mga kagamitan. Sa kabilang banda, pinagpapasalamat naman nila na hindi kasamang natupok ang maglolo. Mabuti na lang at wala kayo. Saan ba kayo galing? Mamaya, pumunta muna kayo kay Kapitan para makahingi na din kayo ng kaunting tulong. Mahirap at wala kayong matutuluyan. Pero kung ayos lang sa inyo, pwede kayo doon sa bahay ko. Mag-isa lang naman ako. Saka alam kong matagal pa bago nyo ulit magawa ang bahay nyo. Sa ganitong pagkakataon, mahihirapan kayong ibangon muli ang mga yan. Maraming salamat, Pedring. Sa ngayon, hindi ako tatanggi sa kahit anong tulong mo. Tama po, Lolo. Tsaka hindi pa natin alam kung sino talaga yung gumawa. Lolo, paano tayo maliligo ngayon? Wala man lang tayong mabihisan. Saka, tama naman tong si Pedring Lo eh. Pwede muna tayo manghingi ng tulong sa mga barangay. Makahingi man lang tayo ng damit. Walang pagdadalawang isip na sumama sila sa kaibigan. Si Pedring, simpleng magsasaka lamang. Ngunit nang marating nila ang tahanan nito, namangha sa ganda at estilo ng bahay, napaisip si Lolo Genaro. Matagal na niyang kaibigan si Pedring. Bakit noon pa lamang niya na lamang may kaya pala ito? Saka hindi lang basta ang bahay na pinasukan, kumpleto ito sa mga kagamitan. Kahit may kalumaan ang disenyo, ngunit ayon kay Carpio, malinis at napakaayos ng mga kagamitan. Binigyan din sila ng damit na pangbihis. Pinaglaanan sila ng kaibigan. Ayon kay Pedring, huwag silang mahiya bagkus ituring ang tahanang to na sa kanila. Nagalak naman ang maglolo sa kabaitang pinapakita ng kaibigan. Sa isip ni Lolo Genaro, makikilala mo ang tunay na kaibigan sa oras ng kagipitan. Ilang saglit pa, nang makapag-ayos ng sarili, tinawag na sila ni Pedring para kumain. Alam nitong hindi pa nakapag-agahan ang dalawa. Ramdam naman na maglolo ang kabaitang pinapakita ni Pedring.
Hindi nila ito pinag-isipan ng masama at malaki ang pasasalamat sa tulong nito. Habang kumakain, hindi maiwasang magtanong ng kaibigan. Kilala ko si Jose, Lolo Genaro. Alam ko din ang nangyayari sa anak nila ni Milagros. Nagpapasalamat ako na may kagaya niyong tumutulong sa kanila. Magtatapat ako sa inyo. Kilala ko ang angkan na kabangga niyo. Dito sa lugar natin, kinatatakutan sila noon pa man. Lalo pat hindi lang sila aswang, kundi bantog na mga aswang na mangkukulam. Alam ko din kung bakit lumikas sila at pinagbili ang lupain. Sa kasamaang palad, balak nilang bumalik. Kaya sapilitan ang ginagawa nila sa pamilya ni Jose at Milagros. Paano niyo ho yun nalaman? Saka wala naman kaming pinagsabihan ni Lolo sa mga nangyayari. Itong si Lolo, ayaw na may ibang taong nakikiusoso. Lalo pa kung nanggagamot siya. Pero salamat, binuksan mo ang usaping yan. Akala ko noong namatay ang pamilya ko dahil sa mga aswang, hindi ko na sila makakainkwentro. Yun pala mas may ilalala pa. Pero kung dati pinili namin ni Lolong manahimik, ngayon, tadhana na mismo ang nagdala sa amin para matuldukan ang kasamaan nila. Hindi sa sinusukat ko ang kakayanan mo, Lolo Genaro. Higit kanino man sa lahat, mas kilala ko ang tinatawag nilang hari ng aswang. Marami na ang sumubok na tapusin siya, pero ni isa walang nagtagumpay. Naalala ko ang albularyong si Lucas. Nalungkot si Lolo Genaro. Bahagya pa itong naluha. Hindi matatawaran ang kabaitan ng kapatid. Tumutulong at nanggagamot to ng walang hinihinging kapalit. Gayunpaman, kailangan na niyang tanggapin ang lahat. Ilang taon na ding inaasam na matanda na maghigante. Ngunit hindi niya nagawa dahil naiisip ng matanda. Nailayo na lamang ang sarili at apo sa kapahamakan. Subalit tadhana na ang nagbukas at nagdala sa kanya para wakasan ang kasamaan ng mga ito. Napatayo si Pedring, napaluhod kay Lolo Genaro. Ayon sa kanya, ibibigay niya ang lahat ng kakailanganin ng albularyo sa kondisyong tatapusin ito ang lahat. Ayon pa sa kanya, hindi na maibabalik ang kaayusan at katahimikan sa baryo kung hahayaan na muling makabalik ang mga nilalang. Dagdag pa ni Pedring, ayaw na niyang balikan ang mga araw na puro takot ang buwabalot sa lugar. Laking pasasalamat din niya nang malamang magkapatid si Lolo Lucas at Lolo Genaro. Sa tagal ng pananatili ng maglolo sa lugar, alam niyang albularyo ito ngunit hindi lubos maisip. Kapatid pala ng minsang kinilala nilang manunugis na mga aswang. Matapos kumain, inilatag ni Pedring ang mga sandatang hindi maisip ng sino man na tinataglay niya. Nanlaki ang mga mata ni Carpio nang makita ang iba't ibang klase ng itak, armas, latigong gawa sa buntot page, at maging mga bolo na ayon kay Pedring. Mga kagamitan to na may basbas pa mula sa mga albularyong manunugis. Nailahad din ito na malapit na kaibigan niya si Lolo Lucas at siya din ang nagbibigay ng mga kagamitan nito. Ganun po ba? Kaya pala pamilyar, yung itak. Bago pa man ang lahat nilatag ni Tio Nilo yung dapat sana gagamitin na sandata para sa mga aswang. Pero malaking pagkakamali na hindi tinuruan ni Lolo Lucas yung mga anak niya ng kombating pisikal. Kaya nga hindi sila nakalaban eh. Meron din akong kasalanan. Kung sana dumating ako ng mas maaga, hindi nangyari ang lahat ng yon. Patawarin mo ako, Apo. Mas nauna pa kayong dumating kesa sa akin. Dahil ng araw na yon, may ginagamot din ako na hindi maiwan. Patawad. Tapos na po yun, Lo.
Ang mahalaga ngayon, buhay ako ng dahil sa inyo. Siya nga pala, Pedring. Sa akin na tong itak ha. Itong dalawa. Itatak mo sa bato. Ihihiwalay ko sa katawan ng ulo nila. Hindi na nagpahinga ang dalawa. Pinili na mga itong maghanda. Hawak ni Lolo Henaro ang latigong gawa sa buntot pagi. Bago pa man ang lahat, naisa nang sumama ni Pedring. Kahit alalay lang, subalit hindi pumayag si Lolo Henaro. Ayaw nang dagdagan pa ang isipin kung sakaling magkaipitan. Maging ang apo, nais na ding iwan. Kaso hindi niya din magawa dahil baka matunugan ng mga aswang. Lalo pat ayon kay Lolo Henaro, markado na silang dalawa. Ilang sandali pa nagpaalam na ang mga ito. Baon ang pag-asang mawakasan na ang lahat. Maging si Pedring, pinabaunan sila ng basbas at usal pang proteksyon. Apo, magbadali na tayo. Kinukutuban ako ng hindi maganda. Lolo, ang bigat po ng dala ko. Baka pwede pong kunin niyo muna yung iba. Wala ka pong dala eh. Nasa akin yung lahat. Ay, pasensya na po. Tandaan mo ito. Ano man ang kahinatnan ng lahat, isipin mong mahal kita. Napatingin si Carpio na may kahulugan sa lolo. Ramdam niya ang lahat ng sakripisyong ginagawa nito para sa kanya. Mula nang mailigtas na matanda, wala na itong ibang inisip kundi masuklian lahat ng hirap, pagmamahal at pag-aaruga na binibigay ng lolo sa kanya. Ilang sandali pa, narating na nila ang lugar ng mag-asawa. Ilang di pa ang pagitan sa bakuran. Nang madinig ang pagsigaw ng mga ito, kagad namang napatakbo ang dalawa. Siguradong may nangyayaring hindi maganda sa loob. Nakapag-usal pa ng pangproteksyon si Lolo Henaro at bigla nilang itinulak ang pinto. Napakrus pa si Carpio nang makitang nakalambitin na tila paniki si Nene. Nakangiti na tila tuluyan ng kinain ng sa kaliwa ang pagkatao. Sa pagkakataong yun, hindi lang basta kulam ang nangyayari sa bata, kundi sanib ng aswang. Ginagamit nito ang katawan ni Nene para maghasik ng dahas at magkaroon ng distraksyon sa pagitan ng manggagamot at ng pasyente. Tumayo naman ang balahibo ni Carpio nang mabaling sa kanya ang tingin nito. Sa paglalarawan, naglalakad ito pabaliktad sa dingding ng tahanan. Nakabaliktad din ang ulo maging ang mga kamay at paa. Napamura pa ang matanda dahil sa nangyari. Alam niyang hindi sinunod ng mag-asawa ang bilin. Natagpuan itong maayos na kinalas ang tali. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang nilalang na tuluyang saniban ang bata. Naloko na. Hindi niyo ako pinakinggan. O ikaw, buwaba ka. Kapag ako napuno sa'yo, lalatiguhin kita. Abay gumamit ka pa talaga ng ganyan para manalo. Kung may bayag ka talaga, humarap ka sa akin. Dalawa tayong magtuos at wag mo nang idamay ang bata. Nagsimula na itong mag-usal. Napatulala lamang si Carpio habang nakikinig sa mga binibigkas ng lolo. May mga kataga itong binibitawan bago hinambalos ng latigo. Sapul ang katawan ng bata. Bumagsak ito sa sahig at nawala ng malay. Ayon kay Lolo Henaro, masusunog ang sumanib kay Nene dahil sa mga usal na pinakawalan niya. Hindi naman na nagtanong pa si Lolo Henaro sa mag-asawa. Bagkus, inipo na lamang ang gagawing alay. Kumuha ng 2 manok na buhay, isang pula at isang puti. Itinali ito sa tapat ng pinto ng nakatiwarik. Habang ang iba naman
Ginilitan niya ng leeg at pinatulo ang dugo sa palibot ng bahay, kasama ang mga usal na pangsumpa sa sino mang nilalang na lalapit o lalagpas sa harang. Bago magdilim, inayos na din nila ang mesang pagdadausa ng pag-aalay. Hindi ito para sa aswang, kundi sa pagbatak ng dungan ng bata. Gayunpaman, ang dalawang biniting buhay na manok, ito ang gagawing pang-akit sa mga aswang. Ramdam ni Lolo Henaro na pinaghahandaan din sila ng mga ito, kaya dinoble ang pananggalang. Inihanda na din ni Milagros ang mga kakaning isasama sa pag-aalay. Bago dumilim ang paligid, natapos na ang mga kailangang gawin. Nakaupo na ang lahat sa gilid, habang si Lolo Henaro naman nagsasagawa na ng ritual. Inayos na matanda ang pagkakatali ng pulang tela sa noo, sabay bigkas na mga katagang magpapagana sa ginagawa. Hawak ang pausok, nilibot sa kada sulok ng tahanan. Maging ang bata ay pinausukan din, kasama ang mga magulang. Nang matapos, hinayaan lamang ang usok na balutin ang buong lugar. Hanggang sa biglang nagising ang bata nang hingi ng tubig. Ayon dito, nakakaramdam ng sobrang uhaw. Pinakuha nito si Milagros ng tubig at bago pinainom sa bata, hinipan niya muna ng dasal na ayon sa kanya makakatulong para malinis ang loob ng sistema. Habang pinapainom ng ina si Nene, nakaramdam naman ng pagkahabaga matanda. Ayon sa kanya, mababakas sa katawan ng bata ang matinding pinsalang inabot dahil lamang sa ginagawa ng mga aswang. Napaiyak naman si Milagros dahil sa sobrang awa sa anak. Pagsapit ng gabi, wala namang masamang nangyari sa tahanan. Ngunit maya-maya pa, pagkakita sa malaki at bilog na buwan, pagtingin sa tapat ng mismong nilagyan ng alay, napabalikwas sa pagkakaupo ang dalawa. Biglang may lumagapak sa tapat mismo ng mesa. Nakaramdam din si Lolo Henaro ng kakaibang pag-alinsangan ng lugar, kasabay ng masangsang na amoy na sumasabay sa hangin. Nakikiramdam lamang si Carpio sa pag-iba ng paligid. Magkahalong kaba at tensyon ang bumabalot sa buong lugar. Ramdam nilang mapapalaban ng gusto. Ngunit si Lolo Henaro ay kalmado lamang. Sumisipol pa na tila may tinatawag. Hanggang sa unti-unti nilang nakikita ang mga anino. Nagtatawanan ang mga ito sa hindi kalayuan. Nung una isa lang, hanggang sa maya-maya pa, sunod-sunod ang mga ito na tila natutuwa sa mga nakikita. Sa tagpong yun, napaatras ang binata nang madinig na may papalapit na tunog. Maya-maya pa, nakita na ni Carpio ang mga nilalang. Halos mapasigaw ito. Ayon sa kanya, ito mismo ang grupong nakitang pumatay sa ama't ina. Ngunit may nilalang siya na bukod tanging hinahanap. Sa utak ay nasaan ang hari ng mga bandidong aswang. Lolo, sila lang, wala si... Naudlot ang pagsasalita ni Carpio nang yumanig ang buong lugar sa sobrang lakas ng tinig. Halos mabingi sila sa ginawa nito. Maging ang poder na nilatag ni Lolo Henaro, nagkalasan. Nabahala ang matanda ngunit hindi nagpatinag. Alam niya na mga oras na yon, abot na sa sukdulan ang galit ni Danus, na hari ng aswang, dahil sa mga ginawa ng manggagamot. Lolo, siya yun. Napakapangit, tsaka napakabaho rin. Hoy Halimaw,
Kung matapang ka talaga, humarap ka sa amin ng maayos. Hindi yung mga kampon mong mangkukulam yung pinapain mo. Tapos ikaw magtatago ka lang. Magulang ka pala eh. Ganyan ang ugali ng mga duwag. Kung hindi pa mauubos ang kampon, hindi pa kikilos. Hala sige, sugod nang makita nyo ang hinahanap nyo. Ikinumpas na ni Danus ang kamay. Pinasugod ang mga alipores. Napangiti naman ng bahagya ang matanda. Isa-isang nasusunog ang mga nilalang napapasok ng bakuran. Nanlaki ang mga mata ni Danus nang masaksihan kung paano natupok ng apoy ang angkan. Dahil sa dami, may ilan pang nakalusot kaya alerto namang nilalatigo ito ng matanda. Meron pang hinablot ni Lolo Henaro at pinugutan ng ulo sa harapan mismo ng hari. Kaya napaangil ito ng malakas. Magbabayad ka. Papatayin kita. Tama na nga yung dada mo. Gawin mo kung kaya mo. Hala sige, pumasok ka nang makita mo ang hinahanap mo. Ako pa talagang tatakutin mong damuho ka sa pasigaw-sigaw mo. Hindi yan uubra sa akin. Lo, ibalato mo na yan sa akin. Ako ang papatay sa kanya. Sa ngalan ng mga taong binawian mo ng buhay at sa mga magulang kong pinatay mo ng walang kalaban-laban, ako mismo maghahatid sa iyo sa pinanggalingan mong impyerno. Pasigaw na sumugod si Carpio. Napasigaw din si Lolo Henaro nang makita na biglang lumundag si Carpio palapit kay Danus. Mukhang bihasa ang binata sa ginagawang pag-atake. Tila sinaniban si Carpio at bigla itong naging agresibo sa pakikipaglaban. Walang habas na pinagtataga ang nilalang habang sinisipa ng paulit-ulit sa mukha. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Malakas na pagtaga ang ginagawa ni Carpio hanggang sa bumagsak sa lupa ang hari ng mga aswang. Ngunit hindi na kontento. Sinabayan ng paulit-ulit na pagtaga sa leeg hanggang sa humiwalay ang ulo sa katawan. Napasigaw pa ng napakalakas ang binata dahil sa gigil. Napaluhod ito at naiyak dahil sa nag-uumapaw na galit. Nilapitan ito ni Lolo Henaro. Inalalayan na makapunta sa tahanan ng mag-asawa. Tapos na ang laban. Magpahinga na kayo. Ako nang bahala sa lahat. Carpio po, kumalma ka na. Hindi na sumagot ang binata. Bagkus ipinikit na lamang ang mga mata at nagpahinga. Kinaumagahan, mukhang binagyo ang buong bakuran. Tila may ipo-ipong dumaan at sa tahanan lamang humagupit. Ganun pa man, gumising si Carpio na puno ng dugo sa katawan. Maging si Lolo Henaro, naliligo sa dugo. Mababakas ang tuwa sa mukha ng mag-asawa. Sa wakas, natapos na ang kalbaryo ng anak. Nagtulungan ng lahat sa paglilinis ng lugar. Inipon ang mga abo para mailibing sa isang lugar ng sama-sama. Dahil sa pangyayari, naging matunog ang pangalan ni Lolo Henaro sa buong baryo. Tumulong ang mag-asawa sa pagpapatayo ng nasunog na tahanan, maging si Pedring. Nagpapasalamat dahil sa wakas, magiging normal at tahimik ng muli ang lugar. Sa kasalukuyan, naging mahusay na manggagamot si Carpio. Nagkaroon ng asawa at isang anak. Kasama pa din si Lolo Henaro na hindi nagaanong nakakalakad at nakapagsasalita dahil sa katandaan. Ganun pa man, mababakas sa kanya ang kapanatagan dahil alam ni Carpio sa sarili. Nagampanan niya ng maayos at mahusay ang mga gampanin na nakaatang sa kanya.
Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.